Next. For your reading purposes, guys, kailangan nyo lang din basahin ang definition of terms ng RA 965 na. Ayan, kaya na yan, kaya na kung bahala magbasa na yan. From minister, chemical diversion, clandestine. Sa clandestine, secret. Walang secret na alam mo. Kaya wag mo sabihin na yung isang bahay na secret millionaire na siya. Paano na ba? Secret galing. Okay. So, some other confirmatory test, control delivery. And eto po. Ay sus! Yan na naman ang kinakatakutan ko guys. Kaya nga sa NDMU, yung mga students ko ng drums. Ngayon pa lang pinamemorize ko na sa kanila. At least, pagdating nila ng board, at least, kahit hindi po na nila memorize lahat ng controlled precursors and essential chemicals under Table 1 and Table 2 of the 1988 Convention, at least alam na nila. At least kahit papaano ba, mayroon na silang na-memorize. Ito po kasi yan siya, oh. My goodness, guys. Kapag ka tinanong yan sa board examination kasi, ginagawa, the following are under the Table 1 of the controlled precursors and essential chemicals. Ngayon, kung hindi mo familiar, wala ka except pa naman, except. Or kung hindi man siya i-except, ang choices niya nasa table 2. Isa lang sa table 1. So, kailangan mo pa rin, ang hihirap pa naman memorizein yung mga yan, lalo na itong mga to. 3, 4, methylene deoxyphenyl, 2-propanol. Memorize yan ng iba. Pinamemorize yan sa inyo nung college? Wala man. Okay. Nilagay ko siya for purposes of your reading. Huwag niyong i-memorize. Hindi nyo na kailangan ma-memorize pa yan. I-familiarize lang. No? Like. Ito na ba? Mga cultivate, culture, dangerous drugs, deliver, then dive resort. Pareho lang yan sila guys. Basta kung sa diin, ginahimo ang drugs. Diin ang transactions ng drugs. Kaya matingala mo, nga nadamay siya, wala man daw siya naga-drugs. Ang pamangkot, nga ara ka na. Ano ginahimo mo da? Imposible hindi mo na balaan nga may illegal nga nagakatabo dira sa lugar na. So pati ikaw, dakpod ka gid. Usually guys, basta mga tamyan, mga buy-bust operations, wala talaga yan siyang warrant. So, warrantless arrest talaga yung nangyayari dyan. So, then dive or resort. And then dispense, yan, drug dependence, drug syndicate, employee of then dive or resort, financier. Basta nagbibigay ng pera. Financer. Hindi man kasi financer talaga yan. Financier. Opo. Hindi, brigadier. Diba? Brigadier general. Hindi, brigadier. Opo, brigadier general. Pilipino kasi magbasa eh. Financier po, hindi po financer. Opo. Illegal trafficking. For you to read lang tong mga to guys, hindi na natin kailangan na i-discuss pa ng grabe. Yan. Instrument, because these are technical definition of terms or kung sa thesis nyo pa, operational definition of terms, tama? SKSU. Oh, ano yung ibig sabihin ng SKSU dyan? The educational institution where the researchers are learning or are enrolled. Wala siya. So, these are operational definition of terms. And laboratory equipment, manufacture, etc., etc. So, these are the characteristics of drug addiction, guys. And uncontrolled craving, uncontrollable craving, tolerance, addiction, physical dependence, psychological dependence, and withdrawal syndrome. So, these are the characteristics of your drug addiction. Now, basic lang. Next, the primary cause of drug abuse. Yan. May consider it as in thing. Para pasok ako sa inyo. No? So, because of your association, experimentation, poor personality, poor family background, and environment na din minsan. Kaya minsan, bumabata na guys, no? High school, grabe, mag-inom na.
Talagang inom pa na magdamagan, mga ganyan. Opo. Eto na tayo. Start na tayo. Start. Dangerous Drugs Board. Section 77 of RA 9165. Opo. You familiarize, you memorize, dapat talaga to. So these are the 17 members po. Ang composition po ng Dangerous Drugs Board, which is the policy-making body, tingagawa ng mga policy, and strategy making din also under the Office of the President, charged with the planning and formulation of policies and programs on drug prevention and control. At ito po ay chini-chair ng tinatawag nyo na Secretary of the Dangerous Drugs Board. That is why, yung kanyang implementer or yung tinatawag nyo na implementing agency ng Dangerous Drugs Board, which is the PDEA, ang kanyang head, undersecretary. Ang head po ng DDB is secretary. Opo. Kaya ang kanyang dalawang assistant ni PDEA is assistant secretary naman. Tama? Remember nyo pa? Diniscuss ko yun siya sa core admin nyo. So these are the 17 members. Nahati po sila sa tatlo. May mga 3 permanent members, appointed by the President yan, and 1 to be the chairperson. And then 12 ex-officio members. Ibig sabihin, because of their agency, magiging member po talaga sila. And 2 regular members naman po. Tinatawag din po silang consultants. Pakilagay na lang po. Ang tawag din po sa regular members, pag hindi po yan ang lumabas sa exam, consultant po yan sila. Permanent consultants. Again, yan po yan siya. Sino yung mga yan? So these are your composition. Yan. Unahin po natin yung 17 members. Yung 12 ex-officio. Yan. Kasali po dyan, representative lang po guys ha, or the secretary ng agency na yan. Kung wala siya, may representative lang naman. Opo. Basta board yan siya, committee, council, composition po niyan is mga departments or agencies ng government talaga. So nandiyan po yun, tinatawag natin na Department of Justice, Department of Health, Department of National Defense or DND, Department of Finance, Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government kasi nandyan po yung police, no? Nandyan po yung police natin. Sa DOLE naman, sila naman po nagbibigay ng trabaho para sa mga drug addicts na na-rehab na. DSWD, same lang din, tinutulungan din nila yung mga nakalabas na sa drugs or yung mga nagkakumit ng drug cases, no? Para magkaroon ng hanap buhay. Department of Foreign Affairs, para naman po yan sa mga diplomatic, gumagamit ng diplomatic na mga passport para makapagdala ng droga dito sa Pilipinas. Department of Education, kaya nga sabi ko sa kanila, masaktan man yung mga taga-DepEd, pero I think the Bucor and the BJMP personnel, yan po yung tinatawag kong noblest profession, hindi po education. Bakit? Kung sana naayos silang pagtuturo sa mga bata, hindi sana yan makakomit ng crime. Diba? So kami, sa BJMP, we take care of the most unwanted persons in the community. Diba? And then CHED, ganoon din po. Kasi nga po, na-incorporate na po, di ba? Kanina, nasabi natin. Na-incorporate na po ang drug education sa both sa college curriculum at saka sa high school. So CHED at saka DepEd po yan siya. And then National Youth Commission, yung palaging kalaban ni Raul Manuel. Di ba? Pansin niyo? Si Raul Manuel, yung kalaban niya yung taga Davao. And then the Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency, which is, ang PDEA po, ang PDEA ay pattern po doon sa US. DEA lang yan sila. DEA. Same is true with the FBI. Ang NBI po natin is patterned from FBI talaga daw. Federal Bureau of Investigation. Dito naman, PDEA, DEA po yan sa America. Po yung kanyang 12 ex-officio. 2 regular members naman po, permanent consultants. Yan naman po yun siya yung director ng NBI at saka si Chief PNP. Okay? Chief PNP at saka si Director ng National Bureau of Investigation. Or, tinatawag din sila na permanent consultants po. Permanent consultant, Director ng NBI at saka si Chief PNP. Sa powers and duties of the board, kayo na lang din pong magbasa niyan. Masyadong mahaba po yan.
Yan po yung mga powers and functions na you just have to read, guys. Formulate, develop, and establish a comprehensive, integrated, unified, etc. po. Kayo po ang magbabasa niyan. And develop an educational program and information. Never mind. Hindi naman po talaga lumalabas yan. Pero kailangan nyo pa rin mabasa. Kasi nga po, baka may itanong ng kahit na konti dyan. PDEA, that is Section 82 naman po ng RA 9165, the implementing arm of the Dangerous Drugs Board and responsible for the efficient and effective law enforcement of all the provisions against dangerous drugs. DDs ng pagtawag ko ha, please, kasi mamaya para hindi na natin ulit-ulitin yung dangerous drugs na yan. In-abbreviate ko na yan siya as DDs. And or control precursors and essential chemicals naman po is CPECs naman po ang nilagay ko dyan. Headed by Director General with a rank of Undersecretary and 2 Deputy Director Generals with a rank of Assistant Secretary. And these deputies are the Deputy Director for Admin and Deputy Director for Operations. Yan po yan sila. So again, yung rank po nila iba. Okay? Katulad po lang yan sa Bucor. Undersecretary and Assistant Secretary. Di ko natanggal, sorry. Sorry po. Nagpa-quiz kasi ako last time sa kanila. Ayan, what will happen? Sorry naman. What will happen to the arrest if the law enforcer or enforcers intentionally fail to use a body-worn camera or any alternative recording device pursuant to Section 5, Rule 2 of Administrative Number 21-06-08-SC. That is the rules on the use of body-worn camera and alternative recording device. Nasagot ko na yan, di ba, sa inyo? Na-discuss ko na yan sa inyo last time. Discuss ko na ba? Wala ba? Okay. Ang tatandaan nyo, guys, ganito. Kapag po yung police or yung PDEA or any law enforcer, guys, kasi kailangan na talaga na may body-worn camera. Ang mangyayari po yan sa arrest. Sa arrest. Kapag nag-aresto ka, matik, di ba may isa-search ka dyan? Siyempre, incidental to the lawful arrest, tama? Apo. So, matik yan, may arrest at saka may search. Ngayon po, pag-arrest po yan, as provided for under Rule 2 of Section 5, guys, hindi po mai-invalidate yung arrests. Lawful pa rin yung arrests. Bakit? Papatunayan yan sa testimony ng arresting officer, testimony ng witness, at saka testimony ng arrested person. So, hindi po mai-invalidate yung arrest. At yung ebidensya na nakuha mula sa arrest, hindi rin po siya magiging inadmissible. Admissible pa din siya. Kaya lang, yung police officer or law enforcer na yon ay ma-contempt of court. Yan. Yan po yung liability niya. Ang pinaka-liability talaga ng police na hindi po gumamit, deliberate intentional, hindi niya po ginamit talaga yung body-worn camera or any alternative recording device, mako-contempt po talaga siya ng court. Bakit? Kasi inuutos po yan ng korte na kailangan mong gumamit ng body-worn camera na talaga or BWC. Kaya, additional po niyang liability will be pwedeng criminal, pwedeng civil, and pwede rin pong administrative. Bahala na po yan kung ano po yung i-charge nila sa kanya. Pero ang pinakaklaro po na liability ng isang law enforcer, pag hindi niya po ginamit ang body-worn camera or any alternative recording device na sinadya niya po, hindi niya po sinasadya Ay, ano po, sus, ang aga ng ulan. Huwag lang sanang maghangin talaga. Sige, pakikuha mo na yung inyong mga helmet. Pakikuha, ba't kasi di nyo dinadala helmet nyo? Iniiwan nyo sa motor. May huli pa ba ang takuro? Ha? Safety first. Palagi, safety first. Gabi? Ano ba?
Lotong tagom lang ba? Kung nagpatagom ko, guys. Alauna na ako nag-agi. May HPG ka para? Alam mo? Sabi. Sir, good morning, sir. Saan po yung biyahe natin? Sabi, alauna. Sige. Hintayin natin sila makabalik para ma-explain ko naman. Akala ko na-explain ko noon sa Quran. Okay. Kailangan na po guys, kailangan na po ng body worn camera po. Mandatory po yan siya. Ito po yung reference po ninyo. Sorry, quiz 1. Nalagay ko. Okay. Nakabalik na? Okay. Sige, ulitin ko. Pag-arrest po ha, pag-arrest. Armed with warrant po yan sila. At kahit walang warrant po, kailangan ng body-worn camera. Ngayon, ang tanong po dyan, paano kung yung mismong body-worn camera ang nag-malfunction? Ay, wala ka nang magagawa dyan. Wala kang kasalanan. Tama? Wala kang kasalanan. Justified yan eh. Ang tinatanong dito ay kung ikaw, nag-aresto ka, may warrant of arrest ka, hinuli mo yung tao, hindi ka gumamit ng camera. Ay, may kasalanan ka talaga. Ang kasalanan mo niyan, contempt of court. Klaro yan na may contempt of court ka. At pwede ka pang kasuhan ng criminal, civil, at administrative charges. Ngayon, ano ang mangyayari sa arrest? Hindi po magiging unlawful yung arrest. Hindi rin po magiging inadmissible yung ebidensya. Bakit? Pakitake note na lang, papatunayan yan sa pamamagitan ng testimony ng witness, testimony ng arresting officer, at testimony ng arrested person. Yun yung mangyayari sa arrest. Hindi po siya magiging unlawful. Lawful pa rin po yung arrest. Paano ako, girl? Palipat ako sa'yo. Adjust. Iba ka talaga, tol ba? Iba ka talaga magporma-porma. Kagalang-galang ka talaga ba? No? Galang-galang ka talaga. Okay. Ano ngayon ang pinagkaiba niya sa search? Eto na po. Sorry, nasingit ko tuloy, guys. Actually, naging part na rin sana yan siya ng cybercrime. Dito ko na lang tinuro. Sige. Okay. Pag Rule 3 naman, Section 7, ng nasabi na Administrative Memorandum po ng Supreme Court, ang title nito guys, pakilagay na lang po dyan ha. Ang title po nito is The Rules on the Use of Body-Worn Cameras and Alternative Recording Device. Ngayon, magkaibang usapan ang pinag-uusapan natin dito kapag ka naman search. Pag search po yan, syempre may search warrant. Apo. Pag hindi po siya gumamit deliberately, intentionally ng body-worn camera or any alternative recording device, ang mangyayari po sa search, ang mangyayari po doon sa ebidensya na nakuha sa search, inadmissible. Applying the doctrine of the fruit of the poisonous tree. Hindi po talaga. Yun ang pinagkaiba niya sa arrest. Sa arrest, okay lang. Mayroon pa rin siyang liability na contempt of court. Dito, mayroon din. Ayan ang pagkasabi, failure to observe or comply with the requirement of using BWCs or alternative recording devices during the execution of search warrant without reasonable ground shall render the evidence obtained inadmissible for the prosecution of offense for which the search warrant was applied. The law enforcer may be guilty of contempt of court without prejudice to criminal, civil, and administrative against him or her. Anong ibig sabihin yan, sir? Pag-arrest, okay lang. Pero pag search, specific search lang po, may search warrant. Lahat ng ebidensya na makukuha doon, apply. I-apply natin ang doctrine of the fruit of the poisonous tree. Tama naman. Ang ibig sabihin kasi nito na doctrine is, any evidence obtained illegally shall not be admissible in any court of law. Basta mali yung pagkakakuha mo sa isang bagay during search, matik yan, doctrine of the fruit of the poisonous tree. Pinagkaiba, ulitin ko, recap. Pag-arrest, sir, deliberate na hindi gumamit ng body-worn camera, walang maapektuhan sa arrest.
lawful pa din. Pati yung ebidensya na nakuha doon, admissible pa din. Pero, liable po siya for contempt of court. Pagdating sa search, wala talaga. Walang magagawa yung ebidensya na nakuha mo kasi inadmissible po lahat yon, applying the doctrine of the fruit of the poisonous tree. At same lang din po ang liability niya ng law enforcer, magiging liable po siya for contempt of court at walay labot, guys, kung filean siya of criminal, civil, or administrative liability. Sir, as a criminal, ano pong pwedeng ikaso mo sa criminal sa kanya? Sa arrest. Pwede pong incriminatory machinations. Pwede po. Diba? No? Opo, incriminating an innocent person. Dalawa kasi ang incriminatory machinations, guys, wala pong kaso na incriminatory machination. Dalawa po yan sila. Incriminating an innocent person, yung isa naman po is intriguing against honor. Yun yung ikakaso natin. Nakuha natin? Yes po. Ngayon, kapag po drugs, ang ikakaso mo is planting of evidence. Hindi po incriminatory machination. Same lang po sila ng concept. Magkaiba po yung term na kinakaso. Ha? Apo. Pangalawa, kapag ka naman nagtanim ka ng bala or ng baril, no, under RA 10591, no, the Comprehensive Explosive Firearms and Explosive Law ng Pilipinas, bagong-bago po yun. Ang tawag naman po is planting of firearms. Nawalan nyo, specific pag RPC, incriminatory machinations, dalawa yon. Pwedeng incriminating an innocent person. Ang intriguing against honor kasi, sinasabi mo na, kuwan mo na siya, pukpok mo na siya, murderer na siya, intriguing against honor na siya. Ang paglagay naman ng isang ebidensya para mapatunayan na ikaw ay may kasalanan, wala naman talaga, incriminating an innocent person. Sa drugs, planting of evidence. Sa baril, planting of firearm. Ha? Opo. Ito naman po yung mga anti-narcotics operations po natin. Again, ang entrapment po ay dinefine po ng Supreme Court. Dinefine po ng Supreme Court po yan. Sabi niya, ang entrapment mayroon daw pong dalawa. Na-discuss ko na yun last time sa inyo. Opo, mayroon pong dalawa. We have one, instigation. And number two is a buy-bust operation. Sabi ng Supreme Court, there are two kinds of entrapment operations. So, ibig sabihin pala, sir, ang entrapment, general, yes. Pero dinefine siya ng Supreme Court, nakalimutan ko lang po yung jurisprudence. Apo. Ano sabi niya? Sabi niya, there are two kinds of entrapment. One that is illegal and one that is legal. Yan ang sabi ng Supreme Court. So, if the entrapment used is an illegal, matek, any evidence obtained therein is inadmissible. Tama kay? Illegal eh. Ano pa, sir? Pwede mo makasuhan ng arbitrary detention. Pwede mo rin siyang kasuhan ng incriminating an innocent person pag illegal. Kaya ang gagawin nyo, legal. Buy-bust operation. Nakuha ninyo? Remember yung nangyari sa McDonald's? Makati yata. Makati or Quezon City. Yung pulis at saka PDEA, naglaban. Maalala nyo yun siya? Sige, talong ko. Sinong may mali? PDEA or pulis? Ma-remember nyo? Pero iisa ang asset na ginamit nila. Iisa ang alpha na ginamit nila, guys. Sino ang may kasalanan? Sige nga. Actually, guys, off the record, kasalanan yun ng pulis. Bakit? Kunyari, pulis PDEA tong dalawa. Kausap ko, pareho nila kaming asset, pero hindi niya alam.
Hindi alam ng PIDEA na asset din ako ng pulis. Hindi rin alam ng pulis na asset din ako ng PIDEA. Ayan siya. Ngayon, ang sabi ko sa pulis, sabi ko sa PIDEA, unahin ko yung PIDEA. Ang sabi ko sa PIDEA, sir, positive. May magbaligya. So, nag-prepare na sila for bypass operations. Ang sabi ko naman sa police, sir, positive. May magbakal. Tama? Karon, McDonald's ang napili nila. Pagbakal sang PIDEA, nag-declare siya bypass. Tama? Declare mo man. Nag-declare din yung police, cell bust. Ay, putra, guys. Sino may mali? Guys, crime is always voluntary, guys. Hindi po pwedeng pilitin mo ang isang tao na gawin ang isang crime. So, sipin mo, anong ginawa? Bentahan mo para hulihin mo. Ay, instigation po yun. Pinipilit mo siyang gumawa ng crime para hulihin mo. Wrong. Samantalang yung isa, hindi mo naman siya pinilit magbili. Diba? Sa transaksyon nyo pa lang, kung ayaw niya magbenta, edi ayaw niya. Hindi mo pinipilit eh. Eh kung gusto niya, di bibili ka. Buy bust. Hindi mo pwedeng i-instigate or pilitin ang isang tao na gumawa ng crime. Diba? Actus mi inveti factus, non est meus actus. Diba? An act done by me against my will is not my act. Kaya grabe, pati NBI that time, na damay. Kasi syempre hindi pwedeng PNP ang mag-imbestiga. Hindi rin pwedeng PDA ang mag-imbestiga yan. Dapat independent. So ang gumawa nun, NBI. Hindi ko na po, nawala naman sa balita, di ba? Pero ang klarong-klarong may kasalanan doon is police. Kasi ang declare niya, cell bust. Uy! Bili. Hari drugs pa ka. Bakron na? Oh. Binakal mo. Tapos deklaran ko nga, cell bust. Ay, hindi ito na pwede. Dapat ikaw mismo ang gustong bumili sa akin. Diba? Yes, hindi pwede yun. Hindi pwede ang cell bust. Ang ginagamit lang po, buy bust. Sir, sa drugs lang po ba yan ginagamit? Hindi ah. Mga smuggled, kasali din po yan siya. Oh. Amo na nga siya, hindi mo siya pwede nga atong store ang ano mo, ang dakpon mo. Tapos ikaw magbaligya ka sa ang peke ka sigarilyo. Bakal ka ano yun? Tingin bakal naman. Selbas. Ay, hindi pwede. May bas ka. So, dapat, anong tatandaan? Mismong dapat yung bibili ang pupunta sa iyo. Hindi yung ginasubok mo naman. No, bawal. Search with warrant. Actually, dito guys, mag-a-apply na yan siya sa Special Crime Investigation. Diyan na po papasok yung tinatawag po ninyong raid. Ang raid po kasi is a mixture of arrest and search. Bakit? Sa raid, there is an element of surprise. Hindi pwedeng walang element of surprise. Kaya yung nangyari tol sa Lambayong, yung dating pulis na Muslim, tingala, hindi mo na siguro nabaliaan. Tingala sila tol, kada buy-bust operation na sa palengke. Ano, di ba, drama ng droga? Sa may Smoky Mountain dati ba? Nagtataka ang Philippine National Police. Kada lakat gid nila dito, lakat na sila ba? Wala gid. Daw nakasibat na ba? Ay, di puga. Dito nila naintilan, may snitch. May hudas, may snitch. Sus, pulis. Ang snitch. Tanggal yun sa serbisyo. Tanggal yun sa serbisyo. Ang tandaan nyo guys, eto, pulis kayo guys, ha? Once na government employee po ang na-convict any acts of RA 9165, kung may karampatang kulong yan, makulong ka. Kung may karampatang multa, mayroon talaga, magmulta ka. At plus,
absolute, perpetual, absolute disqualification from any public office. You can no longer enter a government service, whether civilian or uniform naman. Tandaan nyo po yan. At ang tatandaan nyo mamaya, as we discuss, once na ikaw ay napatunayang nagplant ng evidence, that is life imprisonment. Be careful. Ha? Be careful po pag magpupulis po kayo. Akala nyo kasi madali, mahirap po yan siya. Tama, marijuana eradication. Number 2, magyapon sa part. No? Karamihan yan doon sa mga bukirin, mga bulubundukin ng Cordillera Administrative Region. Dito karamihan. May harap man din eh, pa isa-isa. Sa? Hindi na. May harap. Pero, wala man gyapon nun, tingala ko ba? Don't free eh. Makisimot ka na lang dito eh. No? Suyupon mo. These are your anti-narcotics operations. Mobile checkpoints. Alam niyo kung bakit kailangan mag-upgrade ng PNP at saka PDEA natin? Guys, grabe din ang mga drug addicts at saka mga drug pushers. Drop shipping. Send location na lang. Promise. Wala lang transaction face-to-face. I-send na lang yung location. Drop niya dyan. Send niya yung location. Ganito yung itsura. Kaya dapat, mayroon na po actually ginagawang PDEA at saka PNP para po ma-trace yung mga ganyan. The problem is, the Data Privacy Act. Mamaya pagdating natin sa cybercrime, doon natin maiintindihan, sir, nahuli na nga. Ang problema, kailangan mo pa rin kumuha ng warrant. At yung sinabi ko sa inyo kanina, 8 lang na korte sa Pilipinas ang nag-i-issue ng cybercrime search warrants. 8 lang. 4 sa Luzon, 2 sa Visayas, 2 sa Mindanao. Kaya yung iba, layo-layo pag yun. QMMP. Mamaya. Mga pamamaraan ng ating PDEA, mobile checkpoints, operations. Pero usually sila, tambay lang ang PDEA. Kasi wala naman po silang checkpoint, wala naman pong checkpoint functions po ang mga PDEA natin. So, police po yun siya. So, magkikipag-coordinate po yan sila sa police. At tandaan nyo pala sa bagong batas ng law, guys, bagong batas ng RA 9165. Police man yan ang nakadakip, NBI man yan ang nakadakip, kailangan po talaga nilang i-turn over yan sa PDEA. Opo, kasi sila lang po talaga ang dapat na may custody yan. Pero, ano yung issue dati, part? Yung issue ng PDEG, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Drug Enforcement Group, Philippine National Police Drug Enforcement Group, yung kilo-kilo na shabu. Pinag-urapin na grabe yung away dyan sa Senado dati. Paano nagkaroon ng gano'n? Maiintindihan nyo yun mamaya pag pinag-usapan na po natin yung technicality ng drugs. Opo, yung may number. At kailangan nyo yun makabisado. Yan, airport. Kita mo, no? Ano yan yung nakaraan? Palutang-lutang na lang. Grabe, no? As in, idol po. Yung mga pamamaraan na nila ngayon kung paano magkubit ng drugs yan. And then we also have undercover operations. Ikaw, pulis ka, PDEA ka. Mag-undercover ka dito sa Bulod. Sa Milab. Ambot lang! No? Hindi, kid. Guys, kung pwede nyo likayan, mag-intel. Pag pulis na kayo, likay. Ang problema, rotation kasi sa PNP. Maagyan mo ginatanan. No? Babae, hindi. Babae, hindi masyado. Lalaki. Na. Kung kaya niya lang, guys. Then, controlled delivery. Yan.
So, technique of allowing illicit or suspect consignment of narcotic drugs, psychotropic substances or substances substituted for them to pass out of or through or into the territory of one or more countries. So, ang gagawin nila dyan, padaanin nila para madakpan nila. Isipin mo guys, grabe ka high-tech ng Amerika. Actually, magaling man ang Pilipino, guys. Magaling mag-train ng aso. Kulang lang talaga ang aso natin. Kasi, accordingly, kahit yung mga canine handler ng PDEA, nagsasabi man talaga sila na ang effective duration lang po ng sense of smell ng aso is up to 15 minutes lang. Kaya sa atin dito, bugbog yung aso eh. Ilang oras ba nag-aamoy siya? Hindi niya na yan maamoy. 15 minutes lang. Kaya sa Amerika, makita nyo, ang dami nilang dalang aso. Isa sa mga pinakamalaking naamoy ng aso doon is nilagay nila yung drugs guys, nakaputos. Nilagay sa tangke ng gasolina. Amoy niya pa rin tol. Grabe nga no? Baho no? Siguro kung tao na no? Gahalukanay ka mo, masimutan mo ang iyang tinai ba? No? Kung tao may ara silang sense of smell sa dog, grabe siguro. So these are your anti-narcotics operations guys. Drug mules or drug couriers. Kadalasan yan, babae at saka bata. Basta, nagadala ng droga. Yan. Ginawa nila dyan, pati sa jail, nangyari na po yan. No, lalaki, bagong commit, nilagay sa condom yung mga drugs. Opo, para mapapasok yung shabu sa loob ng kulungan. Pero, pagdating sa search, ambot lang. Magaling mag-search yung mga yan. Kung may nakuha nga ako dati din, isa lang naman. Yun pa lang man ang nakuha ko dati. Sa lalaki guys, dako abi siya ng daw may lahi ba? May lahi siya, kailain man ang itsura niya. Yan. Dako siya buto. Dako gid siya buto. Kaya dako man 6'1", 6'2" yata height niya. Balko, pag search ko sa iya, itaas mo yung yung ari mo. Dahil kunyari amo ning iya nga nga utin. Hindi niya ginpilit sa dalom ang shabu. Okay, pagkakita, klaro-klaro mo. Nakuha ko sa kanya. Nanaban. Kasuan yun. Turnover sa ano pa isa? Bakareta. Hindi na yun akit. Grabe, Davao. Tingala sila ba? Bakareta. Bakareta is kalderetang baka ba? Bakareta. Tingala sila, dagko kayo ang slice sa karne. Sus, pag-abre, pao. Drugs. Gabi. Yan. Nang gabi, kung sa Ilocano pa, pan ba? Ano ganit tawag sila? Aba. Magbalik gali na. Di ba, slice mo itong gabi. Tapos buslotan mo sa sulod. Tapos buta mo drugs. Ibalik mo ang gabi. Daw wala siya sang slice gid. Magbalik ka, magpilit gid siya. Sino gali nakadakop? Ara yata sa isulan si mo. Babae man. So, cellphone tol. Sa babae kasi, pinapaano yan? Pinapaupo. Pag magbisita po yung babae, pinapaupo po yan. Hindi ko nakita, ha? Siyempre, alam ko lang yung ginagawa yan. Papaupuin yan siya dyan, guys. Yung babae, na nakahubad na. Titignan, lagyan ng salamin. Tapos, pinapaubo yan siya. Lalo na sa puwet, pinapaubo. Kasi mayroon din incident dati, bayot ang nagdala, nilagay niya sa puwet niya. Sus, guys, my goodness, cellphone. Cellphone, nakuha sa yang di pindot. Ano yan? May keypad. Apo, may keypad. Sus. Pag ubo niya, puta, 2 cellphone.
Nilagay, hindi cellphone, ilagay mo diretso. Ibutang mo sa ginabutang sa kondom. Natanggal pang keypad sa sulod, hay. Diba? Yanan, butang niya. Cellphone, dalawa. Malagagagbay lang ang cellphone. Paggawa sa cellphone, guys, sa iyang casing, ara din to. May paaman pa nga. Pag mag-ubo ka kasi niyan, guys, akala nyo, hindi nyo mararanasan. Pag mag-physical test kayo, guys, pag nag-apply na kayo, papatuwarin man kayo niyan. Titignan kung may almoranas kayo, ganyan. Papaubuhin kayo yan. Yun gani ang pangit sa mga lalaki ba? Kay, ang nag-test usually niyan, babae na nurse. Tapos sa babae din. Dapat lalaki. Joke lang. No, magtuwad kasi na guys, tuwad ka pa. Tapos paubuhin ka. Ubo, magganyan-ganyan na yan. No? Talagang pinanood ko eh. Sa lalaki lang ha, sa lalaki. Paano ba ginagawa nyo dyan, mga nurse na kasama ko sa region? Pinapaubo. Mag-ubo ka kasi, nag-open and close yung puwerta. Pati yung sa butas ng puwerta. Yan. Sa lalaki, tingnan nyo yung itlog nyo. Kung pantay yan, di kayo makakapasa. Kailangan mas malaki yung isa nyan. Hindi naman tong gamay-gamay, tong isa, tapos dako, tong isa, hindi amo sa to. Ang ibig sabihin doon is, mas dako lang gid ang isa sa isa. Sa babae, pinipisil yung mga suso ninyo para makita kung may bukol. Sa babae, ganun din. Pinapaubo. Pag ubo niya pa, dalawa cellphone. Grabe, butang sa kondom, putos. Pag ubo niya liwat, puta, laptop ang gumawa. Joke lang. Wala namang ganun. Ano to itong bago lang. Ambot ano na jail to 17 tol. Nga sachet. Isang shabu. Buli isang lalaki. So, grabe. Ha? Hindi. Sa jail mismo. Ano example lang ba? Sa airport kasi hindi mo pwedeng pagganyanin. Unless wala kang probable cause. Sa amin kasi pwede. Bakit? Mandate namin na mag-search eh. Oo, these are some of the circumstances na kung saan pwede ang valid ang search without search warrant. Opo, naka-mandate na po yan siya. Yan. Pwede kami mag-ano. Kasi bakit sir? Pwede po siya bang i-search? Pilitin man. Paano? Ma'am, hindi ka agad pwede magsulod ma'am or sir sa jail kung hindi ka magpa-strip search. Opo. Pero bago ka namin i-strip search ma'am, kailangan mong pumirma ng waiver. Wini-waive yung search warrant. Nakala niya? Opo. Ibig sabihin po nun, sir, kung hindi ka magpa-check ma'am, hindi ka namin papapasukin. So, mapugos ka. Para sa mall blahaw. Ang mall guys, hindi na sila pwede mag-search sa inyong mga gamit. Tama? Hindi pwede. Dapat may search warrant. Pero wini-waive mo. Kaya hindi ka man pasudlon. Tama? Sige. Ari na lang. Pacheck mo na lang. Waiver na siya sa right to search. Bakit babae? Siyempre, minsan hindi masyadong pinagkakamalan ang babae. Kag mas damo siya butanganan. Mas damo siya sa butanganan. Yan. Sa mga bata naman, yan, matatalino yung mga kriminal. Bakit? Matatalino sila kasi alam nila na ang bata is exempted from incurring any criminal liability. Opo. So, ginagamit din ang mga bata natin. Tapos sasabihin nila na hindi nila alam yan. Kalokohan. So, these are your methods of concealment. Basic na mga lagayan. Hidden in the luggage or suitcases. Sa airport, okay yan. Bakit? Madidetect talaga yan. Depende pa talaga sa airport. May mga stricto na airport. No? Hindi pwedeng malaki yung pabango mo. So, pag mag-travel ka, mag-mindset ka na kung gusto mong dalhin yung pabango mo, edi i-refill mo yung maliit. Or kung hindi, doon ka na lang bumili sa pupuntahan mo. Tapos, willing kang iwan yung pabango. Kasi pag malalaki, hindi talaga yan siya pwede sa aeroplano. Ewan ko kung bakit. And then placed under the shoes or slipper, pwede din yan. Yan, buslutan nila itong soles ang sapatos, kagibutang dito. Kung hindi mo makita, kaya kung mag-BJMP kayo guys, tuturuan naman kayo yan. Lahat yan, pwede. Yan. Pagkain, ganyan.
O na nga ang mga, ano yan? Pansit Canton, ganyan. Inaabrihan kita naman. Kasi may sealer din yan sila, guys. Magagaling talaga sila. Mga magpapapasok ng droga. Yan. Ang Lucky Me, Pansit Canton, Butangan, abrihan. Tapos, ipaagi nila sa sealer nila. Daw ka na. Daw wala na ba? Abrihan na, actually. Pero kami, ginabrihan kita muna. Wala ka mahimo. Pati kape. Ako na siya nga, kung magdalaw ka sa presuhan, it's better na igarapon mo na lang yan. Yung kape at saka gatas. Yung noodles, abrihan kita. So magdala ka, yung makonsum mo lang. Kasi nabuksan na eh. Yan. Place inside meats. Yan. Sabi ko kanina. Ilagay sa karne. Place inside ingestion or swallowing. Yan. Ipatulon nila sa imo. Place inside vegetables like gabi or root crops. Yan. Place between trays of eggs. Kita mo? Abi mo, damo. So, hindi mo na chinek. Kasi nga, nakatali na siya. Tapos, hassle na. Naku po, sa tunga gali, buslot. No, may ara sa drugs. O, even guys, sa ano, sino kayo nagkwento sa amin? Nandyan pa ba si Sir, Escobar? Nung nagano kayo? Wala na. Diyan sa Tacorong Police Station. Isa sa mga pinaka veterano na sa bomba. Drug kwan siya po. Tray of eggs. Sabi mo, puro itlog lang. Sa tunga gali, ginbuslutan. Ara gali dito ang improvised explosive device. Wala siya. And then, delivered together with legitimate parcel. Meron ara, guys, Davao. Grabe nga style ba? Ang ilang salakyan, ginpinturahan, ginsang, JNT delivered. Purposely, para lang mag-deliver ng droga. Kaya ngayon, ang mga driver ng JNT, guys, pinapabuksan na talaga nila yan sa kanila. So, dapat kung driver ka daw, sabi ng mga taga-JNT, kapag buksan daw yan ng pulis, videohan mo lang. Para hindi rin masisi sa'yo kung may nawalang parcel doon sa loob ng sasakyan. Kasi ginamit na daw yan sa Davao, guys. Hindi, di ba, ginasita na yung mga yan? Kasi syempre, chinek na yung mga yan eh. Tapos nakasirado na. Sus, pag-agi, abi mo, JNT, hindi galit. Gingamit lang ang JNT. Ayan. These are your factors contributing to drug courier problem naman po. Yan. Dali lang ginabi inganyo ang Pilipino sa kwarta. Labi na sa love and marriage. Sige, dala ka sang kwan dito. Dala ka sang droga. Pakasalanta ka. Filipino women are also lured by the opportunity to travel and the promise of comfortable life. Mga nangita og afam, no? Kala nila madali lang, yun pala mahirap na. And then Filipinos are lured by high-paying jobs and easy money. Na uto-uto gin man apil yung Pilipino, no? Kitaan mo lang sa kwarta ka nako, wala siya. And prevalence of poverty, poor educational background, and also yan na rin unemployment natin. Even mga lawyers mo ngayon, akala nyo criminology lang nahihirapan. May mga lawyers po, yung mga lawyers na bago, nahihirapan rin maghanap ng trabaho. It's because marami ng lawyers. Opo. Kapag ka naman mag-private ka, lawyer, kailangan magpakilala ka muna talaga. Dapat kilalang kilala ka para nang sa ganun, ikaw ay sumikat at makakuha ng maraming kliyente. So, ganun lang din ang sa criminology. Because of unemployment. No? Sige lang, sana. Sana talaga. Nag-exam na pala sila last time. Mga nag-exam ng PPSA. Parang sa inyo, pwede pa. Pag makapasok kayo ng Fire BGMP, pwede pa kayo mag-exam ng PPSA. Meron pa kayong pagkakataon. Sana. Task Force Drug Couriers. Yan na po yan sila. Sige mga yan. It is an interagency ulit. No? Team tasked in the deterrence, prevention, and protection of Filipinos from being victimized as drug couriers by international drug trafficking syndicates. Kapag nahuli po yan sila, guys, pinoprotektan po yan sila ng
ating bansang Pilipinas. Hindi po yan sila kasali sa makakasuhan. Kasi nga po, ito po, ang task force na to ay ginawa para mailigtas. No, mailigtas yung mga kadalasan mga Filipino at syempre babae yan from being victimized by drug couriers by international drug trafficking syndicates. Composed of 13 agencies po yan sila, chaired by PIDEA and Department of Foreign Affairs po. No, dalawa ha, PIDEA and Department of Foreign Affairs. So ito na po yung kanyang mga agencies. Yan, bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus yung dalawang chairman. Diyan po si CHED, pare, NBI, Office of the Executive Secretary, representing the Office of the President and Secretaries. Executive Secretary means siya yung pinaka-head ng mga secretaries. Yan, parang kay sino nga yung Executive Secretary ngayon ni, ano? Sino ang Executive Secretary ngayon ni, ano? Bongbong? Lucas Bersamin. Tama ba? Oo. DOLE. PNP ABSEG. ABSEG means Aviation Security Group. Yan. Philippine Information Agency. Yan. Bureau of Immigration. Bureau of Customs. Department of Justice. Manila International Airport Authority. And yung pinakabago dyan is Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. So yan po yung mga composition nila. 11 po yan sila na members plus 2 na chairpersons. And so that is 13 agencies all in all. 13 agencies po yan sila. Yeah. Okay? Next. Ito naman po, mga treatment and rehabilitation naman po natin. Punyeta, no? Yan, detoxification, detox na sinasabi. Medical supervision and the elimination of drugs from the system of any addicted person. So, yun ang ginagawa, syempre, ginagawa ng, binibigyan ng medical treatment po yan. Ano yung mga methods ng detoxification natin? May 3 lang yan siya. Cold turkey. Pag sinabi mong cold turkey, self-drug withdrawal. Ikaw na mismo. Ikaw na mismo ang umayaw sa droga. Yan. Substitution naman po, gagamitan ka ng medicine like Methodex at saka tranquilizers, etc. Pero, dapat may nagbabantay at nagmo-monitor talaga sa iyo yan. Usually sa mga rehabilitation centers. Yan. And then, reduction method. Hindi ako maniwala sa ganyan. Bakit? As long as ginagamit mo pa din yan, may tendency gid talaga nga dugangan mo gid ang ginagamit mo nga drugs. No? Reduction method daw. Using the same drug to which the patient is dependent but in gradual reduction of use. Kung nakabalan ko nila nga hinay-hinayin na siya ng from 10 or 15 na sigarilyo, gamit mo na lang 10 ngayon. Next week, 5 na lang. Next week, 1 na lang. Hasta madula. Hindi na madula. Kung maguntat ka sigarilyo, untatigid. Hindi nang pahinay-hinay. Mulang mangyapon istorya. So, yan. So, these are your detoxification po natin. Yan. Rehabilitation naman, yan. Mahirap to siya. Bakit? Kailangan mo talagang mag-undergo ng rehabilitation program. Kasi nakadepende po yan siya sa kung gaano nakalala ang epekto ng droga sa inyo. Diba? Just like si Baron Geisler, alcoholic lang man siya. No? So, nagamot ba siya? Ilang beses siya nagparehab, maulang mangyapon. No? So, it is a dynamic process directed towards the physical, psychological, etc., to prepare a person for the fullest life compatible with his or her capabilities and potentials. So, anong mga methods niya? 3 lang din. Yan. As in, pag nag-rehab po kayo, bumisita po kayo ng rehabilitation center, malayo kasi dito sa inyo, kaya hindi kayo nagkapag-OJT doon. Pinakamalapit dito is doon sa Alabel. Punta kayo doon guys, may mga Biblia yan sila, may mga sessions yan sila. Araw-araw. Religious means. Kasi daw, kailangan mong makilala ang Diyos para magbago ka. Follow-up and aftercare, pwede din. And then, psychotherapeutic methods like individual therapy, group therapy, and family therapy. Kaya nga po, anong ginagamit dyan? Therapeutic community. Totoo po yan. Kasi nga po, it is intended, no? Exclusively dapat para sa drug dependence natin. Pero,
hindi naman nagagamit dito sa Pilipinas talaga. So, ginagamit BGMP pero unique na siya. And then, sa rehabilitation center, matik yan, ginagamit talaga. Kasi nga, pwedeng individual, pwedeng group, at pwedeng family therapy po under psychotherapeutic methods of rehabilitation. Ayan. Then, duration of rehabilitation for opiate abusers, not less than 6 months po. And then, the criteria is dapat maging tao na siya na hindi na po siya gagamit ng drugs. Yan. Hindi na po niya sasaktan. At makakapag-adjust na po siya sa kanyang pamilya. And the patient is socially integrated into the community. Hindi na siya bumabalik din sa droga. At syempre, the patient is not involved in social deviant behaviors. Kasi pag ganun pa din, paglabas mo ng kulungan, paglabas mo ng rehabilitation center, sila pa rin yung kasama mo kasi sila yung bumisita sa'yo. Di, kamusta ang rehab mo? Tapos ang balan ka lang, tilaw na naman ta. Amo na. Walang problema. Amo na nga kung hindi mo ginlikayan ang naging influensya mo. Wala, gid. Sige hagad, hindi ka man makatanggi. Hagad inom, hagad ganito. Hindi ka rin makatanggi, matik. Hindi ka rin makaiwas, balik-balik ka lang yan. Okay? Sige. This afternoon, yes. This afternoon po, dito na po tayo sa salient provisions of RA 9165. Eto na. Eto na tayo. Dito na po mangyayari yung eto. Yan. Bill ban, tsaka bargain. Yan, bargain. Yan, ang dami niyan. Etong vice, wala naman. Tapos mamayang hapon, sana matapusan natin ang cyber. Cyber. Cyber, mamaya, cyber tayo. Sana. Hopefully. Okay? Sige, thank you very much. Mamayang hapon ulit. Thank you, thank you. Sana na